Magandang araw mga ka-update. Welcome sa channel kung saan hindi natin pinapalagpas ang mga maiinit na balita at kontrobersyal na issue sa politika. Ako nga pala si Boy Latigo at ngayong araw pag-uusapan natin ang umano'y scripted o self-inflicted rant na ginawa ni Kerwin Espinosa na para umani ng simpatya ngayong eleksyon season. Piki nga ba ang lahat? Tara, alamin natin. Unang-una balikan natin ang mga nangyari. Ayon sa mga ulat, si Kerwin ay pinarib sa dibdib at tumagos ang bala sa likod. Sa ganitong tama, natural lang naisipin natin delikado ito. Pwedeng tamaan ng puso, baga, ribs o internal organs. Pero imbis na mangyari yun, si Kerwin ay nakonfine lang sa ospital ng 24 oras. At matapos ito, lumabas siya kaagad at napopreskon. Dito na nagsimula magtanong ang mga tao. Sa amin ng mga tao, tiga, totoo ba talaga ang tama niya? Paano siya gumaling kaagad? Bakit parang hindi siya nasaktan? May milagro ba rito? O may tinatago? Marami nila nagsasabi na baka warning shot lang o stage ang pangyayari. Pero syempre, wala tayong prueba sa ngayon. Ang pwede na natin gawin ay pag-isipan ang mga posibilidad. Ano-ano nga ba ang mga posibilidad? Posibleng may suot siyang bulletproof vest na humina ang impact ng bala. Pwede rin throw and throw na tama, pero hindi tinamaan ang vital organs. May mga ganitong kaso pero pihira, at kung totoo man yun, dapat may medical report or update mula sa ospital, diba? Isa pang posibilidad, baka may access siya sa private treatment o mabilis na medical response, kaya mabilis siyang nakarecover. Ngayon ay dumago naman tayo sa kanyang preskon. Sa preskon, kalmado si Kerwin magsalita, walang sign ng pain. Dito nagtaka ang medicine. Sabi ng iba, parang scripted. Yung iba naman believe sa kanya, tinatawag siyang Iron Man o Kerwinator kasi di matinan. So ano ang konklusyon natin dito mga kabayan? Sa huli ang tanong na totoo. Sa huli, ang tanong, totoo ba talaga ang lahat ng to? May hiwaga ba sa likod ng mabilis na pagaling ni Kerwin? O may tinatago lang talaga? Ano sa tingin ninyo? Comment down below. Gusto kong marinig ang inyong opinion. Sa ngayon nga mga kabayan ay nagsalita na itong si Richard Gomez. At tinawag lamang niya ito, self-inflicted one. O mas lokal na termino pwedeng sabihin scripted na pamaril o drama na pamaril. Sa konteksto ng politika, minsan tinatawag din itong dirty tactics o black propaganda. Kung gusto mong gumamit ng mas masinsinang terms na may halong panlilinlang para umani ng simpatya at ibinta sa kalaban, pwede mong sabihin PK ambush, dramang pamaril, self-staging ng karasan, political manipulation. Depende sa tono. Pwede rin itong ilarawan bilang gimmick pang politika o simpatya card strategy. So ganyan po ang laro sa politika. Kahit ano. Okay? Para lang umani ng simpatya. Okay? At para mabago ang imahe. Okay? So ito ang ginagawa ng mga politician. So ito ang ginagawa ng ibang mga politician. Gumagamit sila ng mga dirty tactics. Okay? Okay? So gumagamit sila ng mga dirty tactics. Minsan nagpapabaril para umani na simpatya. Minsan nagpapaambus. Yan ay tinatawag na picking ambush. Dramang pamaril. Self-staging na karasan. Political manipulation. So tanda po natin, ang politika ay isa sa pinakamaruming laro at posibleng ito ang ginawang tactic, strategy na ginawa ni Kerwin Espinosa para umani ng simpatya at para ibenta sa kalaban.